Paano nga ba mababayaran ang inutang na load dito sa GCash? Tara, alamin natin. So, sa unang part na video na ito ay tinuruan ko kayo kung ano yung mga dapat yung malaman tungkol sa borrow load. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yon ay ilalagay ko yung link sa comment section. So, ito sa second video ko naman ay tinuro ko dito kung paano siya i-activate at kung paano kayo makakautang ng load. Kaya kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 at part 2, ay panoodin nyo muna. Ito nga, ituturo ko na sa inyo kung paano nyo mababayaran yung inutang nyo na load. Kagaya nga ng sinabi ko sa unang video, need nyo bayaran agad after 14 days ang inutang yung load. Pero kung may extra na naman kayo, ay pwede nyo na siya agad bayaran kahit wala pang 14 days. So ayan, i-open nyo lang yung GCash at pumunta kayo sa borrow load. Tapos ayan, pag open nyo is makikita nyo na agad yung details ng inyong utang. So ayan, ang utang ko nga is 120. Makikita nyo na need ko na siya bayaran sa March 28. Tapos ayan, clinic ko na yung pay. Makikita nyo dito sa upper part, itong nakasulat na magkano ang gusto mong bayaran. To pay the total amount due or enter an amount below. So, ibig sabihin, hanggat hindi pa dumarating yung due date nyo, ay pwede kayong magbayad ng kahit magkano. Ayan, kung gusto nyo 10, kung gusto nyo 20, kung gusto nyo 50, or kung gusto nyo rin, bayaran nyo na siya ng buo. Sa inyo yan. Pero yung akin is, babayaran ko na lang muna ng kalahati, which is 60 pesos. Tapos yan, napipindutin ko na yung pay at magpa-process na yan agad-agad. After nyan is may marireceive kayo na resibo. Kung mababasa nyo rin, meron pa akong remaining due na 60 pesos. Which is pwede ko pang bayaran hanggang May 28. Ayan, ibabak ko muna ulit siya. Tapos i-check natin ulit yung borrow load ko. Kung nagbago na ba yung need kong bayaran. So ayan, makikita nyo na 60 na nga lang talaga yung need kong bayaran. So may ilang days pa ako para bayaran yan. Tapos kung sakaling dumaan na yung May 29 at hindi pa rin ako magbabayad, kagaya nga ng sinabi ko sa naunang video ko, kapag nag-cash in ako sa GCash ay automatic na siyang makakaltas. Tapos magkakaroon pa ng late payment fees. Kaya dapat huwag kayo magpa-late payment. At kung talagang emergency lang, gamitin nyo lang itong borrow load. So ayun nga, sana nakatulong ang video na ito. Kaya thank you for watching. Yun na!